Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Magandang araw sa inyo mga ka-YouTube. Huwag kakalimutan na mag-like, share, and subscribe sa aking YouTube channel. Ngayong araw sa Papa Dudut Stories exclusive on YouTube. Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyo. Ikaw na po ang bahalang mag-ayos ng sulat ko. First time ko po kasing magpadala ng liham. Dito ko po sisimula ng kwento ng buhay ko. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Maureen. Bata pa lamang ako nang tumatak na sa isipan ko ang mga karakteristik ng lalaking gusto kong makasama sa habang buhay. Namulat po kasi ako sa ugali na meron ang aking tatay. Siya po ang nagsilbing idol ko mula noong bata pa ako. Maraming katangian po kasi siya na magugustuhan ng isang babae. Siya po yung mapagmahal na tatay, walang bisyo, strikto pero mabait. Pag-aalis yan ay laging may dalang pasalubong. At higit sa lahat ay gagawin niya po ang lahat para sa kanyang pamilya. Masaya po ang pamilya namin, Papa Dudut. Sa buong buhay po namin ay never po namin na narinig na nag-away sina mama at papa. Laging biruan lang ang bukod tanging naririnig namin sa kanila. Kaya hindi kami yung tipong namulat sa maingay na pamilya. Kahit magmura hindi namin narinig kina papa at mama kaya big deal po sa amin kapag nakakarinig kami ng mura mula sa ibang tao. Mula elementary hanggang high school ay sobrang proud nila sa akin kasi honor student po ako, lalo na po si mama. To the point na ikukwento pa niya sa mga kapitbahay namin na kasali ako lagi sa top. Sobrang mahal na mahal ko si mama habang isang araw. December taong 2012 nang binawian ng buhay si mama. Fourth year high school ako noon at parang gumuho ang mundo naming lahat na magkakapatid. Sobrang bigat sa dibdib. Simula noong namatay si mama, Papa Dudut ay nawala na akong ganang mag-aral. Ang gusto ko na lang gawin noon ay umuwi sa bahay kasi sa tita ko po ako nakatira noong nag-aaral pa ako. Hindi ko na po nakukumpleto yung araw ng pasok ko hanggang sa bumaba na ang mga grades ko. Pero hindi naman po bagsak. Hindi na lang ako nakasali sa top pero nakapagtapos din naman ako ng high school. At noong nakapagtapos na po ako ng high school, umuwi po ang kapatid ko galing Maynila at ang sabi niya ay isasama na raw niya ako paluwas ng Maynila para doon magtrabaho para makatulong kay Papa. At dahil po nalulungkot po ako na nasa bahay lamang ako ay naisipan ko na lang pong sumama sa Maynila. Pinasok po ako ng ate ko sa pinagtatrabahuhan niya at doon po ay nakilala ko si Roy. Isa siyang sidecar boy, sa sidecar niya kami laging sumasakay kapag may gusto kaming puntahan para libre din sa pamasahe. Naging kaibigan ko si Roy, Papa Dudut, at hindi nagtagal. Nanligaw siya sa akin at nalaman ng ate ko na yung una sabi niya ay huwag na huwag ko daw sasagutin si Roy kasi pinagtitripan lang daw ako noon. Na kapag sinagot ko na siya, ipagchichismisan daw sa mga kasamahan niya na sinagot ko na siya. Nakinig ako sa ate ko at iniwan ko nga siya. Pero ayaw niyang magpaawat, Papa Dudut.
Kinuha niya ang loob ng ate ko hanggang sa magustuhan siya ng ate ko para sa akin, or hanggang sa maging boto sa kanya ang ate ko. Hindi nga nagtagal ay sinagot ko na nga po si Roy. Nagtagal ang relasyon namin ni Roy pero hindi rin talaga maiwasan sa isang relasyon ang pag-aaway. Nag-away kami ni Roy pero imbes na suyuin niya ako ay sumama siya doon sa babaeng bagong nakilala pa lamang niya. Pumunta kami that time sa MOA Papadudot para ilabas ang sakit ng nararamdaman ko kasama ang mga kaibigan ko. Sumakay kami sa ride at akala ko pag uwi namin, akala ko ay andun siya at naghihintay para mag-sorry sa akin. Pero nagkamali ako, Papa Dudut. Nandun pa rin siya kasama ng babae niya at mga tropa niya. Hinayaan ko lang siya, Papa Dudut, hanggang sa napagod na ako. Nagpaalam ako sa kanya na uuwi na lamang ako ng probinsya. Pero isang araw ay tumawag siya at ang sabi niya ay mag-aasikaso raw siya ng license para makapag-drive daw siya sa jeep kasi pangarap daw niya yon. Ayaw ko siyang payagan nung una kaso ay wala na akong nagawa pa. Kasi malayo ako sa kanya at habang andun ako, ang dami kong naririnig. Sabi ng ate ko ay sobrang payat na raw ni Roy, Papa Dudut. Siguro sobrang pagod sa pag-jeep. Kaya ganon ang naging resulta sa katawan niya. Naging LDR kami at minsan na lang mag-usap. Siguro sa isang buwan ay swerte nang mag-usap kami ng isang beses. At dahil sa sobrang hirap ng buhay sa probinsya, ay nag-decide din naman ako, Papa Dudut, na magtrabahong muli sa Maynila. Pero sa pagbabalik ko ay sa iba na ako nagtrabaho. Tumatawag sa akin ang tita niya na dalawin ko daw si Roy kasi napapariwara na siya. Tinatanong ko kung anong nangyari. Ayaw daw nila na mismong manggaling sa kanila ang kwento. Ang gusto raw nila ako mismo ang makakita. Kinabahan ako sa sinabi niyo ng tita niya. Pinuntahan ko siya kinabukasan, nagpaalam ako sa boss ko kung pwede akong mag-day off at ayun nga, Papa Dudut, sinundo niya ako ng jeep niya. Nagulat ako sa itsura niya at ibang iba na ang itsura niya kesa sa dati. Sobrang payat, ang itim, lubog ang kanyang mga mata, ang kanyang panga. Hindi ko na nakikita yung dating siya. At habang nagbibiyahe siya kasama ako ay bigla na lang may sumigaw at tumawag sa kanya ng palong-palo. Tinanong ko siya kung anong ibig sabihin ng palong-palo. Wala yun, sagot niya. Sinabi ko naman sa kanya na mukhang hindi mapagkakatiwalaan ng ibang mga driver. Ang sabi niya lang sa akin ay walang matinong driver. Yan ang tumatak sa isipan ko na sinabi niya. Napaisip ako, Papa Dudut, na ano ba talaga ang nangyayari sa kanya. Umalis na rin ako sa pinagtatrabahuan ko at lumipat ako sa Las Piñas. At noong andun ako ay unti-unti na talagang kaming nawawala ng oras sa isa't isa. Parang nagising na lamang ako isang araw na wala na akong nararamdaman na kahit na ano sa kanya. Kaya naman naisipan ko, Papa Dudut, na pumunta sa kanya. Nang nakita ko siya ay, sorry Papa Dudut, pero natatawa na lang talaga ako sa sarili ko at napapatanong kung ano kayang nagustuhan ko sa taong ito. Sobrang napapaisip ako that time, nakipaghiwalay na ako sa kanya at inamin niya sa akin na nalulong daw siya sa droga. Simula noong umuwi ako sa probinsya. Naiyak na lamang ako sa mga sinabi niya. Tinanong ko siya kung bakit naman nagawa niya yon sa sarili niya. Para daw makalimot at hindi raw niya maisip na malayo ako sa kanya. Sobra akong nasaktan, Papa Dudut, at umalis na ako. Sunundan niya ako at nakita niya na may kasama akong lalaki. Walang ano-ano, Papa Dudut, ay hinatak niya ako. Hindi man lang siya nagtanong kung sino yung lalaki na kasama ko. Pinsan ko yon, Papa Dudut. Yan na ba ang pinagmamalaki mo saad niya? Hindi na ako kumibo, Papa Dudut, at hinablot niya ang hawak kong cellphone. Sabay hagis, nawasak ang cellphone ko, Papa Dudut. Hinayaan ko na lamang siya at tumalikod ako habang patuloy ang pag-agos ng aking mga luha. Wala siyang narinig mula sa akin ang araw na yon at sa isip ko ay ayoko na talaga. Ibang iba na siya, Papa Dudut.
Makalipas ang 1 taon ay umalis na ako sa pinagtatrabahuhan ko at bumalik na ako sa trabaho ko dati sa ate ko. Noong nalaman niya na bumalik ako ay dumalaw siya doon. Pero ayoko na talaga, Papa Dudut. Wala na akong nararamdaman para sa kanya kundi awa. Sa pagbalik ko noon ay doon ko nakilala naman si Vince. Si Vince yung tipo ng lalaking sobrang bait. Wala akong masabi, mapagmahal siya sa kapatid, sa magulang. May takot siya sa Diyos. Malambing at maalaga bukod sa katangian niyang gwapo siya, Papa Dudut. Nung una, ang impression ko sa kanya is bad boy. Parang mahilig bumarkada. Pero kabaliktaran yon noong nakilala ko na talaga siya. Araw-araw siyang nagpupunta sa tindahan para asarin ako. Tapos iniisnab ko lang siya. Hanggang sa nanligaw sa akin ang pinsan niya pero hindi ko naman sinagot. Nagalit sa akin ang pinsan niya, blinak ako sa Facebook at yon nakita niya na blinak ako ng pinsan niya. Inadya naman ako, Papa Dudut, at nung una ay hindi ko pinapansin kasi hindi ko naman kasi talaga siya kilala. Hanggang sa kinulit niya ako ng kinulit kaya napilitan akong i-accept ang friend request niya. Ayun, doon na nagsimula, Papa Dudut, na ilang beses niya akong niligawan. Pero ilang beses ko din siyang binasted. Pero hindi siya sumuko, Papa Dudut. Niligawan pa rin niya ako hanggang sa napa-oo niya ako. Isang araw ay pumunta sa tindahan si Roy at ang sabi niya, "Nyet, pahiram nga ako ng CP mo, may tatawagan lang ako." Pagkatapos ay pinahiram ko naman siya ng cellphone. Kachat ko na si Vince, Papa Dudut, lahat nabasa niya, lahat ng conversation namin nabasa niya. Maya-maya ay nakita ko na pinupunasan na niya ang luha niya, Papa Dudut. Pagkatapos nun ay binigay na siya sa akin ang cellphone ko. Nakaramdam akong ng awa sa kanya. Kinausap niya ako at ang sabi niya, handa akong bumalik dito at nagbago. Tanggapin mo lang ako ulit pero wala na talaga, Papa Dudut. Naalala ko ang sabi ng ate ko na once na naawa na lang ang nararamdaman mo ay tigilan mo na ang tao. Kaya yun, nireject ko siya, Papa Dudut. Simula noon ay hindi na siya nagpakita muli sa akin at wala na akong balita sa kanya. Sa ngayon, kaming dalawa ni Vince ang nagkatuluyan. 5 taon na po kami ngayon, Papa Dudut, pero wala po akong anak. Kaya Papa, dati naiisip ko na malapit lang sa lugar na yon ang mapapangasawa ko pero hindi ko nakikita na si Royon. Yun pala ay si Vince, yung never akong nagsisi na si Vince ang pinili kong makasama, Papa Dudut. Sobrang bait, maalaga niyang tao, siya lang talaga ang mahal ko. Para sa iyo, Roy, sana ay mahanap mo na ang babaeng para sa iyo at tigilan mo na ang ganyang mga bisyo na hindi makakatulong sa iyo. Nagmamahal, Maureen. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.